ito. Kaya minamahal bilang pagbibigay galang sa banal na salita po natin, pinapayakit po hinihiling, minamatay muna po panandalian po tumayo. At narito po akin na po binibig bubog kakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Caloy. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang hapon po. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Lando. At mga minamahal, tayo panandali ang manalangin bago tayo dumako sa mga banal at mga sagradong salita ng Diyos na ating po mapakinggan. Diling po tayo sama-sama manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, kami po'y nagpupuri po kami, nagpapasalamat dakilang Diyos. Mahal Panginoon, sa dakilang pribileyo na muling ipinagkaloob mo sa amin, pinagkatipon-tipon mo kami upang sama-sama ka namin sambahin at paglingkuran. Mahal Panginoon, salamat sa pagtanggap po na aming mga papuring awitin. Salamat sa pagtanggap po na aming pagsamba, Mahal Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos, at dalangin po namin. Patuloy mo kaming gabayan sa paglilingkod sa iyo, Mahal Panginoon, sa pamagitan ng mga salita mo. Kayo po mangusap sa bawat sa amin, Mahal Panginoon. Kayo maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, sa ganang aking lapo kung magagawa, Mahal Panginoon. Kayo po ang mangusap sa bawat isa sa amin at tulungan mo kami maunawaan, Mahal Panginoon, at masunod ang iyong mga banal na salita, Mahal Panginoon. Pagpalain mong bawat sa amin, alisin mong mga alinlangan sa aming mga puso. Sinasaway namin ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isang malakas na palapak muna, maminamahal, para sa ating dakilang Diyos. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, at ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para sa ating Diyos na pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sa ating mga Bible reader, pakihanda, Revelation 16, verse 18 up to 21, mamaya sa Jeremias 4:23 hanggang 28, ihanda natin mga talata na yan. At nagbibigay po tayo ng dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved honorable pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang na ating beloved pastor. Patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Metro Manila, mga kapatiran natin sa ibayong dagat na nanonood po sa pamagitan po ng webcast. Sa lahat po ng mga naabot po ng ating banal na gawain sa oras dito, maging sa mga kapatiran po natin ngayon, nakasama po natin sa ating mga minamahal, mga beloved workers, beloved preachers, beloved choir members, instrumentalists. Kayo po ay malugod po namin binabati at maging sa ating mga bisita, may mga baguhan, mga minamahal. Kami po nagpapaabot po ng pagbati sa inyong lahat. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kaya hindi, buksan po natin ang dalawang mga talata. Revelation 16:18 up to 21 at Jeremias 4:23 hanggang 28. Dito po siya kalat po ng Apokalipsis, Kabanatang 16, talatay 18 hanggang 21. Sa 18, at nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman, mula ng magkatao sa lupa. Isang lindol na lubang malakas, lubang akilakilabot. Ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho. At ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. 20. At tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi na kasumpungan. Amen. 21. At malaking graniso na kasing laki ng talento na lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na graniso, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Jeremias.
Dito po sa Jeremias chapter 4, verse 23 up to 28. Aking minasdan ang lupa, at narito, sira at walang laman, at ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok, at narito, nagsisiyanig, at ang lahat ng burol ay nagsisiendayon. Ako'y nagmasid, at narito, walang tao. Lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nangatakas. Ako'y nagmasid, at narito, ang mainom na parang ay ilang. Lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon. At sa harap ng kaniyang mabangis na galit. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira. Gayon may hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan. Dahil dito'y tatangis ang lupa at ang langit sa itaas ay magiging maitim. Sapagkat aking sinalita, aking pinanukala, at hindi ako nagsisi o aking man tatalikuran. Amen. 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 Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maminamal ang ating paksa ay pamagatan po natin 3 choices of hope. 3 choices of hope. Mga minamahal, dito po sa banal na kasulatan, nakasulat na po, maminamahal, ang magiging kapalaran ng mundo. Ang Biblia, maminamahal, dapat po nating paniwalaang ito po ay past, present, at future. Narito po yung past, yung paano ginawa ng Diyos ang mundo. Paano niya ginawa, maminamahal, ang mga bagay na nakikita natin, ang mga dagat, ang mga bundok, mga punong kahoy, ang mga tao, yun yung past. At present, maminamahal, ang Biblia ay present din po sapagkat lahat po ng mga kasalukuyang nangyayari ngayon, gaya ng mga digmaan, gaya ng mga lindol, gaya ng mga nangyayari maminamahal sa paligid natin, ng mga kaguluhan, laganap ng mga krimen, yan po ay nakasulat din po kasalukuyan sa Biblia. Nasa 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to 4, sabi darating ang araw, ang perilous time. Yan po ang kasalukuyang nangyayari sa ating ngayon, maminamahal. At ang future, maminamahal, ay nakasulat po na nabasa natin ngayon. Ang magiging future ng mundo. Sinabi ng Biblia, magkakaroon ng mga malalakas na lindol. Mawawala ang mga dagat, ay mawawala ang mga bundok, papatag. Sabi rito, sa lakas ng lindol, maminamahal, sabi lubang kakilakilabot. Lubang malakas at kakilakilabot, wala ng mga bundok. Sa lakas ng lindol, wala ng bundok na makita. Ibig sabihin, pati mga bundok, maminamahal, ay magigiba, papatag. Kaya, kauli-ulian, nabasa po natin dito sa Jeremias, Kapitulo 4, talatang 23 hanggang 28, sabi rito, minasdan ko ang lupa. Narito, ito ay sira at wala ng laman. At ang langit ay wala ng liwanag. Aking minasdan ang mga bundok, narito, nagsisiindayog. At lahat ng mga burol ay nagsisiindayog. Ako'y nagmasid, narito walang tao. Lahat ng mga ibon sa impapawid ay nangatakas. Ako'y nagmasid, narito ang mainam na parang ay naging ilang at lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. Sapagkat ganito sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira. Gayunmay, hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan. Dahil dito'y tatangis ang lupa, ang langit sa itaas, at ay magiging maitim sapagkat aking sinalita, aking pinanukala, at hindi ako magsisisi na o akin mang tatalikuran. Nakasulat na yung magiging kapalaran ng mundo natin, ang kainatnan ng sanlibutan, mga minamahal. Kaya habang hindi pa nangyayari yan, mga minamahal, binibigyan tayo ng Diyos, mga minamahal, ng pagkakataong pumili. 3 choices of hope. Isa sa mga pinakadakilang bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa ating mga minamahal, sa ating mga tao, ay yung tinatawag na freedom of choice. Binigyan tayo ng kalayaang pumili ng mahal na Panginoon. Hindi niya tayo ginawang gaya ng robot na disusi na kung anong gustong gawin, kung anong gusto niyang gawin, yun ang gagawin natin.
Ayaw ng mahal na Panginoon, maminamahal na tayo parang robot. Gusto niya, meron tayong sariling kalayaan. Gusto niya, may kalayaan tayong pumili. Kaya sa pagkakataong ito, maminamahal, mahirap na wala kang paglagakan ng pag-asa. Anytime darating ang malakas na lindol na yan, maminamahal. Hindi pa yan pinipredict ng PBOX, maminamahal, nakasulat na dati sa Biblia. Wala pang mga forecaster, wala pang mga weather bureau, wala pa yung mga bagay na yan, maminamahal, 2,000 years ago nakasulat na sa Biblia. At maniniwala ka, maminamahal, at dapat mong paniwalaan dahil nangyayari po, maminamahal, lahat na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya nga ngayon, maminamahal, mahirap na wala kang pinaglalagakan ng pag-asa. Pag wala kang pinaglalagakan ng pag-asa, maminamahal, wala ng pinakamiserabling tao na nabuhay sa mundo, maminamahal, kundi ang mga taong wala man lang pinaglagakan ng pag-asa bago siya namatay. Kaya dito po, maminamahal, binibigyan tayo ng kalayaan. The 3 choices of hope. Ang unang pag-asa rito, maminamahal, basahin po natin dito sa Jeremias, Kapitulo 18, talatang 12. Buksan po natin, ang unang hope na pagpipilian ay yung tinatawag na no hope, walang pag-asa. Dito po sa Jeremias Kapitulo 18, talatang 12, ngunit kanilang sinabi, walang pag-asa, sapagkat kami ay nagsisunod sa aming sariling mga katha-katha at nagsisigawa bawat isa sa amin nang ayon sa katigasan ng kanya-kanyang masamang puso. Amen. Amen. Ito yung mga unang pagpipilian, maminamahal, no hope. Itong tinutukoy, maminamahal, na walang pag-asa, ito yung mga tao, sabi ng Biblia, maminamahal, sila'y nagsisisunod sa kalang sariling mga katha-katha at nagsisigawa bawat isa sa kanila ng katigasan ng kanilang masamang puso. Ito yung mga tao, maminamahal, na yung kumain tayo ngayon, kumain tayo at uminom, magpakasaya, dangan bukas tayo'y mamamatay. Yan yung mga prinsipyo ng walang pag-asa. Basta iniisip nila, narito na lang ang buhay, iniisip nila, after death, it is finished. Sila yung mga taong iniisip nila na pagkamatay ng tao, wala na. Wala na silang malay. Pero yan po ang malaking pagkakamali. Dahil pagkatapos po ng kamatayan, ng pansamantalang buhay natin sa mundo, lilipat lang po tayo, maminamahal, sa walang hanggang buhay. Either eternal life sa piling ng Diyos or eternal death sa piling ng kalaban ng Diyos na si Satanas. Kaya isang malaking kamangmangan, maminamahal, ito pong sinasabi ng banal na kasulatan, yung piliin ng tao, yung no hope. Wala kang pinagpipilian. Ang iniisip mo, kumain, matulog, at uminom at magpakasaya. Dangang bukas ay mamamatay. Yan yung mga taong pinipili ay yung walang pag-asa. Sinabi ng banal na kasulatan, kung mababasa pa po natin ng Job, Kapitulo 8, talatang 13, at Job 27, 8 and 9, kindly basahin natin. Ito yung mga taong hindi banal. Ito yung mga taong maminamahal na nagsilimot sa Diyos. Ito yung mga taong maminamahal na ayaw tanggapin ang pag-asang inaalok ng mahal na Panginoon. Ayaw maglingkod sa Diyos. Kinalimutan ng mahal na Panginoon. Sabi ng Psalms 9:17, the wicked shall turn into hell, and those nations that forget God. Ang mga taong nilimot na ang Diyos, sabi ng Biblia, sila ay mapupunta sa impyerno, pati ang mga taong masasama. Sabi dito, basahin natin ang mga talata 8:13 at 27 verse 8 and 9. Dito sa aklat po ng Job, Kabanatang 8, talatay 13. Sabi dito, gayon ang mga landas ng lahat na nagsisilimot sa Diyos at ang pag-asa ng di banal ay mawawala. Dito po sa aklat po ng Job, chapter 27 verse 8 and 9. Sapagkat ano ang pag-asa ng di banal, bagaman siya'y makikinabang sa kanya, pagka kinuha ng Diyos ang kanyang kaluluwa, didinggin ba ng Diyos ang kanyang iyak, pagka ang kabagabagan ay dumating sa kanya? Amen. Amen.
Amen. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang hindi banal ay walang pag-asa. Ang mga hindi naglilingkod sa Diyos, ang mga nagsilimot sa Panginoon, ay mamamatay na walang pag-asa. Ito yung mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Ito yung mga taong mga minamahal na para sa kanila, kumain, matulog, at uminom, magpakasaya, dahil ang bukas sila'y mamamatay. Ang kanilang pinipili ay no hope. Wala silang choices, maminamahal. Ang iniisip nila, sapat na kami ay kumakain ngayon, nagiinuman, matutulog, pagkatapos nakain na naman, magiinuman na naman, matutulog. Ganun lang ang recycle ng buhay nila. Ayaw nilang maglingkod sa Diyos. Sinabi ng Biblia, ang pag-asa ng hindi banal ay walang pag-asa. Sino yung banal, maminamahal? Sinabi ng Biblia sa Malakiyas, sabi diyan, maminamahal, ang banal ay yaong naglilingkod sa Diyos, ngunit ang mga makasalanang ay yaong mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Ito yung nakakatakot na kalagayan, maminamahal, sapagkat para kang namamatay ng walang kalaban-laban. Yung wala kang pipiliin, no choice. At pangalawa, maminamahal, yung tinatawag na false hope. Ang pangalawang pagpipilian ng choices of hope, maminamahal, yung false hope. Ang mga false hope na tinutukoy dito, maminamahal, unang-una yung riches. Yung ating mga kayamanan, maraming mga tao, maminamahal, akala nila pag mayaman sila. Pag sila po, maminamahal, ay pinakamayamang tao sa balat ng lupa, hindi na sila nangangailangan ng ano pamang. Kaya nilang bumili ng mamahaling mga sasakyan na hindi tinatablan ng bala. Kaya nilang maminamahal maglagay sa katawan nila ng bulletproof. Kaya nilang umupa ng mga magbabantay sa kanilang mga bodyguard. May pera sila. At magkaroon man ng gunaw ang mundo, magkaroon man maminamahal ng problema sa earth. At tulad ng balita, maminamahal, napakarami mga milyonaryo, mga bilyonaryo ngayon, bumibili na sila ng lupa, maminamahal, billion, worth of $1 billion sa Mars. Pamasahe pa lang, milyon na. Tapos ang lupa doon, maminamahal, billion. Iniisip nila, sa pamagitan ng kayamanan nila, maminamahal, kaya nilang takasan ang paggunaw ng mundo. Kaya nilang takasan, maminamahal, ang epekto ng nuclear bomb. Kaya nilang takasan ang mga malakas na lindol, malakas na bagyo. Kasi inaasahan nila ang kanilang mga kayamanan, pero yan po ay false hope. Pinili mong pag-asa, yung kayamanan, pera, nagkakamali ka. Sabi dito sa Job, o sa, basahin po natin dito sa Jeremias, maminamahal, ang kindly, Job 31 verse 23, 24, 25, tapos talo natin ng 28. Job 31 verse 24, 25, talo ng 28. Dito po sa Job chapter 31 verse 24 up to 25, talon sa 28. Kung aking pinapaging ginto ang aking pag-asa, at sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw ay aking tiwala. Kung ako'y nagalak sapagkat aking kayamanan ay malaki, at sapagkat ang aking kamay ay nagtamo ng marami. Sa 28, ito may isang kasamaang marapat parusahan ng mahukom, sapagkat itinakwil ko ang Diyos na nasa itaas. Amen. 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 Yan po ang pangalawang pag-asa, maminamahal. Sabi ng Biblia, trust in riches. Sinabi dito, nabasa po natin, maminamahal, kung aking pinapaging ginto ang aking pag-asa, kung ang aking pag-asa ay isinandig ko sa ginto, at sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw na ang aking magiging tiwala. Kung ako'y nagala, sapagkat ang aking kayamanan ay malaki, sapagkat ang aking kamay ay nagtamo ng marami. Sabi ng verse 28, ito ay isang kasamaang marapat parusahan. Ito'y kasamaang marapat parusahan, sapagkat itinakwil ko ang Diyos na nasa itaas. Ang tawag diyan ay false hope. Sinabi ng Biblia, maminamahal, sa Proverbs chapter 11, verse 4 and verse 7, maminamahal, sabi rito,
sa kaarawan ng puot ng Diyos. Ang kayamanan ay walang kabuluhan, ngunit ang katwiran ang magliligtas sa Kanya. Pagka ang masamang tao'y mamatay, siya'y mamamatay na walang pag-asa at mapapasapahamak at ang kanyang pag-asa'y mawawala. Basahin po natin kindly, Proverbs 11 verse 4 and verse 7. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 11, talatang 4 hanggang 4 at 7. Ang makayamanan ay walang kabuluhan sa karawan ng puot, ngunit ang katwiran ay magliligtas sa kamatayan. 7. Pagka masamang tao ay mamamatay, ang kanyang pag-asa ay pagkapahamak at ang pag-asa na masama ay mawawala. Amen. Amen. Kapag umasa ka, maminamal sa iyong kayamanan, sabi ng Biblia, ikaw ay mamamatay ng masama. At ang iyong pag-asa ay mawawala. Amen. Kahit ikaw na ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa, sabi ng Biblia, hindi ka maililigtas ng iyong kayamanan. Kahit sabi nga ng Amos, Kapitulo 9, talatang 2 hanggang 4, kahit bumili ka ng lupa doon sa Mars, sabi mula sa itaas, huhugutin ka ng Diyos. Kahit gumawa ka ng tunnel, maminamahal, gaya ng ginagawa ng mga Chinese. Ang China, maminamahal, bukod sa napakarami nilang nuklear, nakahanda na sila sa pagsabok ng mga bombang nuklear. Nakahanda na sa gera yan. Meron na silang tunnel sa ilalim ng lupa na hindi basta tatalab. Yung mga nuclear bomb. Pinagandaan na nila yung pagsabog ng nuclear bomb. Sabi dito, maminamahal, kahit ikaw ay umakyat dun sa langit sa kataas-taasan, lumipat ka sa ibang planeta, kukunin ka ng kamay ng Diyos para ikaw ay hatulan. Kahit ikaw ay magukay sa ilalim ng lupa, sabi kukunin ka ng Panginoon para humarap ka sa parusa ng Diyos. Kahit ikaw ay pumunta sa mga gubat, pumunta ka sa mga maraming mga bundok, maraming mga puno na akala mo'y wala nang makakakita sa iyo. Sabi, mula doon mag-uutos ang Diyos ng mga mababangis na hayop para parusahan ka, para tuklawin ka, para patayin ka. Sabi nga, crimes does not pay. Ang kayamanan mo ay hindi makapagliligtas sa iyo. Pag ayaw mong pakinggan ang salita ng Diyos, ayaw mong makinig ng salita ng Diyos, pinipili mo ang kapamakan ng kaluluwa mo. Ikaw na ang pumili ng walang pag-asa. Dahil ayaw mo, maminamahal, na iligtas ka ng Diyos. Sabi rito, basahin po natin, maminamahal, Amos 9, talatang 2 hanggang 4. Dito po sa aklat ng Amos, Kabanatay 9, talatang 2 hanggang 4. Bagaman sila'y humukay hanggang sa Sheol, mula rooy kukunin sila ng aking kamay. At bagaman sila'y sumampa hanggang sa langit, mula rooy ibababa ko sila. 3. At bagaman sila'y magsipagtago sa taluktok ng Karmelo, aking hahanapin at kukunin sila mula roon. At bagaman sila'y magsikubli sa aking paningin sa gitna ng dagat, mula rooy uutusan ko ang ahas at tutukain niyaon sila. 4. At bagaman sila'y magsipasok sa pagkabihag sa harap ng kanilang mga kaaway, mula roon ay aking uutusan ng tabak at papatayin niyaon sila. At aking itititig ang aking mga mata sa kanila sa ikasasama at hindi sa ikabubuti. Amen. Amen. Kaya anong kabuluhan, maminamahal, na umasa ka sa kayamanan? At ang isa pa sa pulso, maminamahal, yung umasa ka sa tao. Ay, nandiyan naman si Presidente, napakagaling na Presidente yan. Ang dami mga magagaling na mga pinuno na pwedeng magligtas sa atin. Pagdating ng araw, sabi nga ng Psalms 118 verse 8 and 9, mga minamahal, wala silang maitutulong sa iyo. Dahil sa Revelation chapter 6, verse 15 up to 17, pati mga hari, pati mga prinsipe, pati mga mayaman, pati makapangyarihang tao, hindi makapagtatago sa puot ng Diyos.